Magandang gabi, Oriental Mindoro mula sa Bulwagang Pambalitaan ng Tamaraw Vision Network. Ako po si Jake Viray at ito po ang TVNet Newsline. Ika-22 sa buwan ng Hulyo, taong 2026 at sa ulo ng ating mga balita. Mahigit piso ang ibinawa sa singil sa kuryente ng Ormeco ngayong Hulyo. Mayor Ong ng Bayan ng Gloria, inilatag ang mga nagawa at mga susunod na hakbang sa kauna-unahang State of the Bayan Address. At mula probinsya hanggang kampyonato, Mindoreña na si Genevieve Jen Lopez wagi sa IFBB Philippines Nationals 2026. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. At sa detalye ng ating mga balita, inilahad ni Gloria Maria Teresita Ong ang mga pangunahing programa, proyekto at tagumpay ng kanyang administrasyon sa nakalipas na isang taon sa kanyang pauna-unahang State of the Bayan Address o SOBA 2026 na may temang Gloria, Lunti ang Bayan. Inilahad ni Gloria Mayor Teresita Ong ang mga pangunahing programa, proyekto at tagumpay ng kanyang administrasyon sa nakalipas na isang taon na kanyang kauna-unahang State of the Bayan Address o SOBA 2026 na may temang Gloria, Lunti ang Bayan. Ayon sa alkalde, ang unang taon na kanyang panunungkulan ay naging yugto ng pagtatanim sa pamamagitan ng pakikinig sa mamamayan, pagpapatupad ng mga reforma at paglalatag ng matibay na pundasyon para sa pangmatagalang pag-unlad. Kabilang sa mga binigyan diin niyang nagawa ang pagpapalakas sa mga proyektong pang-infrastruktura, serbisyong pangkalusugan, scholarship programs at iba pang programang panlipunan sa tulong ng iba't ibang katuwang na ahensya at institusyon. Iniulat din ni Mayor Ong na umabot sa 19,788 na residente ang napagsilbihan ng konsulta at yakap caravan, habang higit sa 15,800 na benepisyaryo ang nakatanggap ng iba't ibang serbisyong pangkalusugan. Sa sektor ng edukasyon, nakinabang ang 6,372 mag-aaral sa pamamahagi ng school supplies kasabay ng scholarship assistance, technical vocational training, SPES, work immersion at programang Kaway-Aral. Patuloy rin ang suporta sa agrikultura, kabuhayan, panghangalaga sa kalikasan at pagpapatibay ng transparency sa pamahalaan sa pamamagitan ng digital at barangay-based services. Kasabay ng pag-uulat ng mga nais sa katuparan, inilatag din ng alkalde ang 7 pangunahing direksyon ng pamahalaang bayan para sa mga susunod na taon. Kabilang ang Gloria Lunti ang Bayan Program, Lunti ang Nayon, Municipal Solarization Program, Municipal Park Redevelopment, Gloria Bantay Proyekto, Gloria Insight Digital Twin, at ang pagtatatag ng Mindoro State University Gloria Extension Campus. Sa kanyang pagtatapos, hinikayat ni Mayor Ong ang mga Gloriano na makiisa sa patuloy na pagpapatupad ng mga programa ng lokal na pamahalaan upang maisulong ang layunin magkaroon ng isang Gloria na may pusong naglilingkod at isang tunay na lunti ang bayan. Sa inyo pong lahat na nakinig at sa inyo pong lahat na naging responsable upang malaman ang totoong kalagayan ng ating bayan. Alam ko po na walang perfectong sistema at walang perfectong paraan para mapagbigyan ng lahat. Ang kailangan ko po ay pangunawa. Ang kailangan ko po ay suporta na maintindihan ninyo na ang bawat serbisyo aming nais iniaalay sa inyo ay maganda ang layunin. Ngunit maraming pagkakataon na hindi lubos na nauunawaan ng karamihan. Bagamat nagsisikap ang bawat isa, alam ko may kahinaan din. Kaya lagi kong sinasabi, kapag alam ko
sa paligid. Formal na nilagdaan ng pamalaang bayan ng Gloria at ng hudikatura ang isang deed of use of rock na magbibigay daan sa pansamantalang paggamit ng Municipal Conference Hall bilang gusali ng Municipal Trial Court ng Gloria habang isinasagawa ang mga kinakailangang pagsasaayos sa kasulukuyang courthouse. Formal na nilagdaan ng pamalaang bayan ng Gloria at ng hudikatura ang isang deed of use of rock na magbibigay daan sa pansamantalang paggamit ng Municipal Conference Hall bilang gusali ng Municipal Trial Court ng Gloria habang isinasagawa ang mga kinakailangang pagsasaayos sa kasulukuyang courthouse. Isinagawa ang ceremonial signing kasabay na pagdiriwang ng Gloria's People's Day 2026 at State of the Bayan Address bilang pagpapakita ng pagtutulungan ng lokal na pamahalaan at ng hudikatura upang matiyak ang tuloy-tuloy na paghahatid ng serbisyong panghukuman sa mga mamamayan. Sa ilalim ng kasunduan, pansamantalang magagamit ng Municipal Trial Court ang Municipal Conference Hall upang hindi maantala ang pagdinig ng mga kaso at iba pang serbisyong legal habang isinasagawa ang rehabilitasyon o pagpapabuti ng kasulukuyang pasilidad ng hukuman. Ayon sa lokal na pamahalaan, layunin ng hakbang na mapanatiling bukas at maayos ang operasyon ng korte. Gayon din ang pagbibigay ng mas maginawang akses sa mga serbisyong panghukuman para sa mga residente ng Gloria. Nagbigay naman ng mensahe ng pasasalamat si Executive Judge Erwin D. Mayakyak ng Regional Trial Court ng Pinamalayan, kung saan nagpahayag siya ng pasasalamat sa pamalaang bayan ng Gloria sa pangunguna ni Mayor Teresita Ong, sa mga miyembro ng Sangguniang Bayan at sa iba pang katuwang na naging daan upang maisakatuparan ng kasunduan. Binigyan din ni Judge Di Mayakyak na ang pagtutulungan ng lokal na pamahalaan at ng hudikatura ay mahalaga upang matiyak na manatiling maayos, mabilis at madaling maabot ng publiko ang mga serbisyong panghukuman, lalo na habang sumasailalim sa pagsasaayos sa kasulukuyang gusali ng korte. Ang deed of use of rock ay isang kasunduang nagbibigay ng karapatang gamitin ng isang ari-arian para sa isang tiyak na layunin at takdang panahon nang hindi inililipat ang pagmamayari nito. Sa kasong ito, pinahihintulutan ng pamalaang bayan ng Gloria ang pansamantalang paggamit ng Municipal Conference bilang courthouse upang matiyak ang tuloy-tuloy na operasyon ng Municipal Trial Court. Ayon sa mga opisyal, ang naturang kasunduan ay sumasalamin sa iisang layunin ng lokal na pamahalaan at hudikatura na mapapalapit ang serbisyong pampubliko at higit na mapangalagaan ang kapakanan ng bawat mamamayan ng Gloria. Antabayanan ng iba pang mga balita sa aming pong pagbabalik. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTV. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisabatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, bumaba sa mahigit sa piso kada kilowatt per hour ang singil sa kuryente ng Oriental Mindoro Electric Cooperative o ORMECO ngayong Hulyo 2026 matapos itong itakda
sa 17 pesos kada kilowatt per hour mula sa 18 pesos kada kilowatt per hour nakaraang Hunyo. Bumaba sa mahigit sa piso kada kilowatt per hour ang singil sa kuryente ng Oriental Mindoro Electric Cooperative o Ormeco ngayong Hulyo 2026 matapos itong itakda sa 17.2278 pesos kada kilowatt per hour mula sa 18.2907 pesos kada kilowatt per hour nakaraang Hunyo. Ayon sa Ormeco, mas malaki pa sana ang naging bawas sa singil kung hindi isinama ang bagyang pagbawi sa mga naipong gastusin mula sa mga nakaraang buwan. Kung wala ang naturang singil, aabot lamang sa 15.9894 pesos kada kilowatt per hour ang presyo ng kuryente ngayong Hulyo o mahigit sa 2 piso kada kilowatt per hour na mas mababa kumpara sa nakaraang buwan. Ipinaliwanag ng kooperatiba na ang pagbaba ng singil ay bunga ng paggamit ng mga bagong pinagkukunan ng kuryente ng may mas mababang mahalaga. Pagbawas sa paggamit ng mas mahal na emergency power at mas mahusay na pamamahala sa pagkawala ng kuryente sa kanilang sistema. Nakatulong din sa pagbaba ang ng singil ang mas kontrolado ang nilang presyo ng krudo batay sa inilabas na presyo ng Department of Energy o DOE. Gayon din ang pagbawi ng 748,262 pesos mula sa mga kasong may kaugnayan sa iligal na paggamit ng kuryente. Samantala, iniulat din ng Ormeco na mas sapat ngayon ang kuryente na nagmumula sa mas murang Independent Power Producers o IPP mula sa 24.4 million kilowatt per hour noong June, umabot ito sa 29.6 million kilowatt per hour ngayong Hulyo o 21.41% na pagtaas. Ayon pa rin sa Ormeco, ang mga pagbabagong ito ay nagpapakita ng patuloy na pagsisikap na mapababa ang halaga ng kuryente at mabigyan ng mas abot kayang serbisyo ang mga member consumers. Samantala, nanawagan ang Partido Lakas ng Masa o PLM Oriental Mindoro at Power for People Coalition ng malawakang reforma sa Oriental Mindoro Electric Cooperative o Ormeco. Kasunod ng patuloy na mataas sa singil sa kuryente at madalas na nararanasang brownout sa lalawigan. Nanawagan ang Partido Lakas ng Masa o PLM Oriental Mindoro at Power for People Coalition ng malawakang reforma sa Oriental Mindoro Electric Cooperative o Ormeco kasunod ng patuloy na mataas na singil sa kuryente at madalas na nararanasang brownout sa lalawigan. Sa inilabas na pahayag nakaraang July 19, sinabi ng grupo na umabot na sa humigit kumulang 18 pesos kada kilowatt hour ang singil sa kuryente sa Mindoro na ayon sa kanila ay pangalawa sa pinakamataas sa bansa at mas mataas kaysa sa pambansang average na 13.31 pesos kada kilowatt per hour. Iginiit din nila na nagdudulot ito ng dagdag na gastusin sa mga pamilyang Mindoreño. Bilang tugon, iminungkahi ng PLM na iparehistro ang Ormeco sa Cooperative Development Authority o CDA upang ganap na maging isang kooperatiba. Ayon pa rin sa grupo, makatutulong ito upang magkaroon ng mas mababang singil sa kuryente, patronage refunds at dividendo ang mga miyembro, mas malaking partisipasyon sa mga desisyon ng kooperatiba at higit na transparency sa financial records. Nanawagan din ang grupo na unti-unting talikuran ang paggamit ng fossil fuel bilang pangunahing pinagkukunan ng enerhiya at pabilisin ang paglipat sa renewable energy tulad ng solar, hangin at ocean energy. Ayon sa kanilang pahayag, may sapat na renewable energy potential ang Mindoro upang matugunan ang pangangailangan ng lalawigan at nakasaad din ito sa layunin ng Renewable Energy Act of 2008 o Republic Act No. 9513. Sa pagtatapos ng kanilang pahayag, muling iginiit ng Partido Lakas ng Masa ang kanilang panawagang iparehistro ang Ormeco sa CDA. Pabilisin ang paggamit ng renewable energy at tiyakin ang operasyon ng kooperatiba ay nakatuon sa serbisyo publiko. Magbabalik po ang TVNet News Live makalipas lamang ang ilang paalala.
Inday, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto ko makapag-aral. Pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon, dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko. Anytime! Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, You should be able to... you learned about the persons. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. Ay, salamat din nga pala kay ate. Ina-sponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Bilang pakikisa sa pagdiriwang ng National Blood Donor Month ngayong Hulyo, matagumpay na nagsagawa ng bloodletting activity ang Agricultural Training Institute, Mimaropa, sa pakikipagtulungan ng Association of Chiefs of National and Provincial Offices of Oriental Mindoro at Philippine Red Cross Oriental Mindoro Chapter. Bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng National Blood Donor Month ngayong Hulyo, matagumpay na nagsagawa ng bloodletting activity ang Agricultural Training Institute Mimaropa o ATI Mimaropa sa pakikipagtulungan ng Association of Chiefs of National and Provincial Offices of Oriental Mindoro at Philippine Red Cross Oriental Mindoro Chapter. Idinaos ang aktibidad nakaraang July 17 sa ATI Mimaropa Cafe Hall sa Barangay Barsinaga, Nauhan, Oriental Mindoro. Ang bloodletting activity ay bahagi ng Fiscal Year 2026 Mid-Year Performance Assessment at 18th Center Management Review ng ATI Mimaropa. Sa halip na karaniwang pagtatapos ng kanilang programa, inilaan ang huling araw ng pagtitipon sa isang makabuluhang gawaing pangkomunidad na naglalayong makatulong sa mga pasyenteng nangangailangan ng dugo. Pinangunahan ni Center Director Path Andrew Barrientos ang aktibidad kasama ang mahigit sa 70 kawani ng ATI Mimaropa na nakiisa sa layuning makapagbigay ng tulong sa pamamagitan ng voluntaryong pagdodonate ng dugo. Ayon sa Mimaropa, ang bawat unit ng dugong na ibibigay ay maaaring magsilbing pag-asa at makatulong sa pagliligtas ng buhay ng mga pasyenteng nangangailangan ng agarang blood transfusion. Sa pamamagitan ng gawain ito, muling isinulong ng mga katuwang na ahensya ang kahalagahan ng voluntaryong pagdodonate ng dugo bilang pagpapakita ng malasakit, pagkakaisa at paglilingkod sa kapwa. Layunin din itong hikayatin ang mas marami pang mamamayan na maging regular na blood donors upang matiyak ang sapat na supply ng dugo para sa mga nangangailangan. Ngayong linggong ito ay dinaos namin yung tinatawag naming mid-year review, assessment and management planning po para sa mga gawain namin na naukol po sa programa ng Extension Department of Agriculture na kung saan po ang lahat po ng aming mga ginawang
plans, projects, and activities po sa buong Mimaropa ay aming inassess at tinignan po namin kung ano mga challenges na dapat naming tugunan. At pag-ibayuhin pa po yung mga programa po, lalo po sa larangan ng pagsasaka at pangingisda. Kung saan po, isa sa bahagi ng aming programa ay yung pagbibigay ng informasyon na makatulong po sa ating mga mahirap na magsasaka at pangingisda na nasa laylayan po sa panahon ito. Lalo na po na tayo dumaranas ng oil crisis. So ito po ngayon na pagkakataon natin na patulungan yung ating mga marginalized areas na kung saan po yung mga farmers and fishers natin na kailangan po ng iba't ibang mga ayuda. Sinabay po sa aming assessment or management review planning ay yung aming pagbibigay po ng outreach program, yung bloodletting in celebration po of what we call as Blood Donors Month ngayong buwan ng Hulyo, na kung saan po ang ating po mga kasamahang mga empleyado ng ATI Mimaropa na may kabuang 80 personnel ay nagbigay po ng kanilang dugo o nag-donate po ng dugo na sinasabi nga natin, the more you give is the more you receive. Hindi natin kilala kung sino po makatanggap ng mga dugo na donate natin. Pero mahalaga po doon ay napagbigay tayo ng almost 30 bags na donated doon iba't ibang iba't ibang blood type. So yun po ay mapupunta sa Red Cross o Philippine Red Cross na katuwang po natin at yung iba't ibang partners po natin, yung mga natawag natin medical practitioners at mga volunteer po dito sa programa ng blood donation po sa Oriental Mindoro. Samantala, isang Mindorenya ang itinanghal na kampyon sa katatapos lamang na International Federation of Bodybuilding and Fitness o IFBB Nationals 2026. Siya si Genevieve Jen Lopez, nagsimula lamang mangarap at sa kanyang unang hakbang, nagpatuloy ito hanggang sa makamit niya ang isang matayog na tagumpay. Ang kanyang kwento, alamin natin sa ulat na ito. Yun, una po, probinsyana. Yung termo pong probinsyana, nung dumating ako ng Manila, talagang wala po akong kilala. Sabi ko lang sa sarili ko, lalaban ako kasi kaya ko. Mula sa isang simpleng pangarap sa loob ng gym, ngayon ay dala ni Genevieve Jen Lopez, 26 na taong gulang na isang Mindorenya, ang pangalan ng Pilipinas sa pandaigdigang entablado ng bodybuilding. Sa harap na may kita 150 atleta at halos 1,000 manonood, nagwagi si Lopez bilang overall bikini fitness champion sa katatapos lamang na International Federation of Bodybuilding and Fitness Nationals sa Palacio de Manila, nakaraang July 12, 2026. Isang tagumpay na bunga ng disiplina, tiyaga at paniniwala sa sariling kakayahan. Ngunit bago ang gintong sandali sa entablado, nagsimula muna ang kanyang kwento sa masigasig na pagpunta sa gym. Sa Sayo Gym, unang nakita ng kanyang mga coach ang potensyal na maaari niyang maabot. Mula noon, hinubog ang kanyang kakayahan. Isinailalim sa mahigpit na pagsasanay at unti-unting binuo ang kanyang landas patungo sa mundo ng competitive bodybuilding. The moment na nakita ko siya na she's doing the required intensity for progression, I knew it na merong potential. I knew she was good, pero I have no idea that she was way beyond good. For competition? For competition. Kahit ako na-amaze as a coach, I could see her potential. Pero yung full potential, it's unlocked by her coach, si Coach Grace. And thankful ako dun sa naging journey ni Jen kasi it paved the way para dun sa fitness industry sa Oriental Mindoro. Kumbaga, we have athletes similar to her. We have athletes that could raise the bar. We have athletes na hindi lang on a national level magcha-champion, that could go with the best around the world. So Jen is a testament of what hard work and what commitment is. That if you are consistent enough, if you believe in your dream enough, and if you have the strong faith na alam mo kaya mo, regardless of what comes along the way, be it financial, be it personal, lahat yun nilampasan niya. Labis na nagagalak at sapagkat ang
aking pagsisikap na magkaroon ng isang gym na hindi pangkaraniwan dito sa ating lugar ay nagbunga na. At ang isa nga dito ay nagkaroon tayo ng pagkakataon na manalo ito sa IFBB na national na ito. So, ang sunod niya ay lalaban na siya sa Thailand, which na isa na lang ang karangalan sana ng Pilipinas kung sakasakali na bigyan siya ng pagkakataon na manalo. Bago pa man ang kanyang pinakabagong tagumpay, nakapag-uwi na rin si Lopez ng iba't ibang karangalan sa mga lokal na kompetisyon. Ngunit, ang pagkapanalo sa IFBB Philippines Nationals ang nagsilbing pinakamalaking hakbang sa kanyang karera at nagbukas ng mas malawak na oportunidad. Hindi rito nagtatapos ang kanyang laban. Sa mga susunod na buwan, kakatawanin ni Genevieve Lopez, isang Mindorenya, ang Pilipinas sa bansang Thailand para sa kanyang kauna-unahang international bodybuilding competition. Isang pagkakataong hindi lamang magdala ng medalya, kundi maipakita rin ang husay ng atletang Pilipino sa pandaigdigang entablado. Sa totoo lang po, kahit itanong niyo sa coach ko, ang unang-una kong gustong gawin lang talaga, Coach, Mom, gusto kong magkaroon ng picture sa stage ng nakatan, yung maitim, and nakabikini. Ngayon po, this is way bigger kasi dala ko ang Oriental Mindoro and dadalhin ko ang Pilipinas na gusto ko ipakita sa buong mundo na ang Pilipinas at isang probinsyana ang kagaya ko ay kayang lumaban ng pagandahan ng katawan, kasi hindi lang yung pagandahan ng katawan, it's the discipline, the motivation, yung araw-araw na ginagawa ko. So gusto ko ipakita na araw-araw, ito yung result ng pinaghirapan. Para kay Jen, ang bawat pag-angat ng timbang ay hindi lamang pagsubok sa lakas ng katawan, kundi pagsukat din ng tibay ng loob. Bitbit niya ang pag-asa ng mga batang atleta na nangangarap ng mga Mindorenyong nagnanais makilala sa larangan ng sports at ng mga kababaihang pinatutunayan na walang limitasyon ang maaaring marating sa pamamagitan ng sipag at determinasyon. Ang mga Pilipina ay malalakas. Sa totoo lang. Kasi parang ang mindset ko natin living dito sa Pilipinas, living dito sa ating bansa, ang dami nating kayang gawin. And ang dami nating kayang ipakita, not just here in the Philippines, even outside the Philippines. Sobrang hanga ako sa dedikasyon ng mga Pilipina ngayon kasi yung mindset natin, na beyond na po sa mindset before na nakakulong lang tayo sa isang box. Ngayon, kaya natin maging malakas, kaya natin mag-stand up. Proud tayo, no? Proud tayo na meron tayong kababayan dito sa lungsod ng Calapan na nanalo as overall sa IFBB. Next na target niya ay national na. So proud tayo na si Genevieve Lopez, kasama po natin yan nag-gym dito tuwing umaga. Kita natin yung dedication niya, kita natin yung hard work niya at it paid off at siya ay nanalo. At tuwan-tuwa tayo at hindi lang dito natatapos, dahil siya ay nagbibigay ng inspiration at motivation sa maraming Calapeño, sa maraming Mindoreño, ay sisikapin natin na matulungan din siya na maabot pa yung sa Thailand sa November at sana manalo ulit siya doon. Ay nakasuporta sa kanya sa lahat ng kanyang mga pangarap para sa larangan ng bikini at bodybuilding. Susuportahan namin siya hanggang sa dulo ng kanyang tagumpay. Mula sa isang probinsyana na nagsimula sa simpleng gym, si Genevieve Lopez ay isa ng inspirasyon. Patunay na ang malaking pangarap ay maaaring magsimula sa maliit na hakbang. At ang isang Mindorenya ay kayang tumuntong sa pinakamataas na antas ng kompetisyon sa mundo ng bodybuilding. Yun, una po, probinsyana. Yung termo pong probinsyana, nung dumating ako ng Manila, talagang wala po akong kilala. Sabi ko lang sa sarili ko, lalaban ako kasi kaya ko. Then, dun sa mga lalaki ko, totoo po, sobrang daming lalaki na
athlete compared sa mga babae. Pero given the fact, parang nakaka-proud po sa akin na somehow I am one of those Filipina na kayang ipakita na ang katawan natin ay hindi lang pangpitit or pangpayat. Ang katawan natin is to grow muscle and kaya natin mag-grow ng muscle and ipakita ko sa maraming tao. Sobrang ako po ay masayang-masaya kasi I am one of those different women. Parang ganun po. Yeah. Laban. Maaari nyo rin kaming mapanood sa YouTube. I-type lamang po ang TVNet Newsline. Bisitahin at i-like rin namin Facebook page, Newsline Channel 10. At yan po ang kabuuan ng mga balita na kalap ng Newsline staff and crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments, suggestions, mga balita at impormasyon na nais nyo iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet hotline sa numero bilang 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po muli si Sheikh Viray na nag-iiwan sa inyo ng isang maganda at mapayapang gabi. Marami pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay.